5 lessons I learned living here in Saudi Arabia as an OFW. Life tips, OFW life tips. Once again everyone, I'm Mr. Roy at andito po ako ngayon sa Saudi Arabia. After pandemic happened dyan sa Pilipinas, so I try abroad. So until now, I'm still here. So gusto ko lang i-share sa inyo ang ilang lesson na natutunan ko dito bilang OFW sa Saudi Arabia. So siguro, ma-inspire din kayo. I'm working in hospitality industry. So last week, I go to Dubai. So ngayon andito ulit ako sa branch namin, sa main branch namin sa Saudi Arabia. Number one, guys, na natutunan ko po dito sa Saudi Arabia sa OFW. Number one, discipline and punctuality. So dito sa Saudi, everyone respect time. Kung late ka sa trabaho, malaking issue yun. Kaya natutunan ko maging organized at discipline sa schedule ko. Honestly, I really helped me sa work at sa daily life. So, syempre, nung mga kabataan pa natin, when I was kinder pa parang dati, no? Like, grade 1 ako, grade 2. Di ba may meron pa tayong mga best in punctuality, best in mga ganyan-ganyan. So, dito, in real life, no, ma-apply mo talaga as a OFW. Ako, number one, again, na natutunan ko, discipline and punctuality dito sa Saudi Arabia. Yung pangalawang natutunan ko, respect for the culture and rules ng Saudi Arabia. You know guys, Saudi Arabia has unique rules tulad ng dress code nila. Siyempre, yung sa panlalaki, yung tinatawag nilang tube, naka-all white lang yun, tapos merong nakalagay dito sa head nila. And then yung sa mga babae naman po, kanilang dress code, yung tawag nilang abaya. So ngayon, yung lalaki, sinasabi nilang shabab, tapos yung babae naman ay yung banat. So tulad nung dress code nga nila, grabe, yun nung parang na-inspire talaga ako kasi lahat ng nakikita mo black and white lang. So prayer times, we really prioritize talaga yung prayer times. At yung gender segregation. Nung 2021 pa, grabe strict sila sa family section at saka single section. Iba talaga yung kunwari, ito, bibili ka dito sa restaurant na to. Pagpasok mo, magkaiba yung family section. Pag family ka, sa family lang siya. Sa kabila, mo para single lang, mga lalaki lang lahat. So, more on single lang. Yun yung segregation, kailangan talaga. Respeto yun para safe at smooth ang buhay mo dito sa Saudi. Natutunan ko na importante talaga ang respeto sa culture ng ibang bansa. Basta sumunod ka lang sa culture nila, everything will be fine. Pangatlo po na natutunan ko as a OFW, patient and resilience. Being away from the family isn't easy, pero may mga moment na mamimiss mo talaga yung home mo dyan sa Pilipinas. Pero kailangan mong maging matatag. Natutunan ko rin dito na patient at positivity. Pinakakatandaan mo kabayan, life teaches you to be stronger and more independent. Yun yung pangatlo talaga na tumatak sa isip ko. Pang-apat po na natutunan ko dito, lahat siguro, no, kailangan matutunan natin to. So kung bago ka pa lang, you need to appreciate for savings and hard work. Dito sa Saudi, natutunan ko kung paano mag-budget at mag-save. Working abroad teach you value ng pera at saka future planning. Ang saya kapag nakikita mo ang effort mo na nagbubunga. Diba, yung parang uwi ka ng Pilipinas, wow, nakikita mo yung pinaghirapan mo. Yun yung pang-apat na natutunan ko. Sa panglima naman po, trying new foods. Ito, no, yung mga pagkain nila. And tradition, nakakatuwa rin kasi natutunan ko ang Saudi food. Tulad ng kabsa. Ayan. Sa susunod mag-video tayo ng kabsa. At dates, syempre ang sarap talaga ng dates nila kasi yung iba fresh talaga. At pati yung tradition tulad ng Ramadan sa iftar, it broadened my perspective at natutunan ko rin mag-appreciate ng ibang kultura. So yun lang naman po for today. Sana ma-inspire kayo at matutunan nyo rin na kahit challenging kaya natin as a OFW. So kung nagababala ka pala maging OFW, I know na matutunan mo rin yung mga natutunan ko. So kung nagustuhan nyo po, like and share and comment down below kung anong lesson nyo rin sa buhay bilang isang OFW. So see you soon po at see you around. Sana magkita tayo kung saan man kayo naroroon. See you around po mga kabayan at magandang umaga. Syukran!